Isa na 'to sa napakadaling gawin pero malakas makapagpaandar 'pag may handaan. Let's go! Yes, ma'am, sir, kain po tayo. Nagluto tayo ngayon ng seafood boil. Simulan natin yan mga ma'am, sir, sa pagbo-boil. Ayan yung ating medyo mainit ng tubig. Tapos idadrop natin dyan ang ating hipon with salt. Pwede mo namin i-drop dyan mga ma'am sir kung meron kang alimango. Pero dahil wala tayong budget, hindi natin ginawa yun. Pwede rin siguro yung pusit pero later on. Tapos, pag na-blanch mo na yon, isasantabi mo lang at magtutunaw naman po tayo mga ma'am sir ng butter. 4 sticks yan ng butter. Tutunawin mo yan dahil yan ang magpapalasa at magpapasarap ng ating seafood boil. Tapos yan, mahinang apoy lang mga ma'am sir para hindi siya masunog. And then naglagay tayo ng sandamakmak na minced garlic. Kayo na pong bahala mga ma'am sir kung gaano kadami. Pero mas madami, parang mas masarap. For me, dapat ay mahinang apoy lang talaga yan mga ma'am sir para hindi masunog ang ating butter at the same time hindi masunog ang ating minced garlic. Pagkatapos mga ma'am sir ay titimplahan din po natin yan ng salt at ilalagay naman natin sa pagkakataong ito ang white part ng ating spring onions, yung medyo matigas na part para maluto-luto pa siya at lumambot-lambot at the same time ay mag-infused sa butter yung kanyang flavor. Halo-halo lang yan, tsatsagain mo lang para hindi pumait ang mga spices and herbs. On the side naman mga ma'am sir, magtitimpla po tayo ng ating seasoning. Yung iba technically okay na yung ganyang seasoning na Cajun yung ilalagay nila. Kasi masarap na yan, malasa na. Pero i-elevate pa natin itong ating seafood boil by adding other blends of seasoning gaya ng Old Bay seasoning. Naglagay tayo ng 2 kutsarang Old Bay seasoning. Yung Old Bay seasoning kasi perfect yan sa mga seafood, sa mga chicken, ganyan. Meron siyang celery notes at saka nakakatanggal siya ng lansa. Ngayon, magdadagdag ulit tayo ng another blend, mga ma'am sir. Ito naman po yung lemon pepper seasoning. Ito naman mga ma'am sir, medyo may alat ito. Tapos, may konting asim from the lemon flavor. So, nakakatanggal din siya ng lansa ng seafood. Bali, ihalo-halo ko muna siya dito mga ma'am sir. Magdadagdag din ako ng paprika para maging rich yung color ng ating sauce. Halo-halo lang ng ganyan. Tapos, idadagdag natin yan doon sa ating butter garlic na mixture kanina. Tapos, imimix-mix lang natin yan mga ma'am sir hanggang sa combined na sila at hindi na maging gritty yung mga powder na nilagay natin kanina. Pagkatapos po ay dadagdagan natin yan mga ma'am sir ng tubig. Continuous lang po ang paghahalo para hindi masunog ang ating sauce dahil tunaw naman na yung ating butter. Aantayin lang natin mag-combine sila ng tuluyan. Yan, nagdagdag tayo ng tubig at konting brown sugar mga ma'am sir. Siguro mga 2 teaspoon yung dinagdag natin dyan para lang mabalance yung spices na nilagay natin. And magdadagdag din po pala ako ng bloke ng keso. Halo-halo lang yan ng ganyan hanggang sa medyo mag-simmer uli siya dahil nagdagdag na tayo mga momser ng tubig. Yung keso mga momser bloke ko nang nilagay kasi matutunaw pa naman yan habang kumukulo ang ating sauce. Pasteurized cheese yung ginamit natin dyan pero pwede kayong gumamit ng cream cheese. Hindi naman yan yung main flavor pero nakakadagdag lang yan sa paandar at sa balancing ng flavor. Nagdagdag din na tayo ng slurry mga momser or yung cornstarch na tinunaw para maglapot na po siya. Sa pagkakataong ito mga momser, ilalagay na po natin ang ating mga seafood items. Lalagay natin yung ating hipon na pinar-boil natin kanina. Yan. Mahinang apoy lang to ha kasi parang technically luto naman na lahat. Tapos nagdagdag tayo ng corn on the cob. Tapos meron dyang sausage and potato marbles. Kung meron kayong mga cook na say alimango, ganyan, tapos squid, pwedeng pwede nyong idagdag dito mga mom sir.
Meron din pala tayong nilagay na Hungarian sausage. Yan, para may dagdag spice. At of course, pamparami sa handaan. Nag-pre-cook na rin po pala tayo mga ma'am sir ng quail egg na ito-toppings natin mamaya. Kasi pamparami din yun. Ang suggestion nga natin mga ma'am sir ay pwede mo na itong gawin ahead of time. Paghiwalayin mo, lutuin yung sauce at saka itong ating mga seafood mix and mga corn, ganyan. Tapos ihalo mo siya sa mas malaking palanggana or parang bowl para hindi ka nahirapan. Wow! At eto na nga mga moms ang ating seafood boil. Napakasarap, perfect sa kanin, sa kahit anong handaan, anong okasyon. Kung nagustuhan nyo ang ating recipe, please don't forget to like and subscribe and share this video. Yun lang mga moms. Maraming salamat. Enjoy!